Ngayon, babalik tayo sa taong 1987 upang muling balikan ang isang trahedyang ihumanig sa buong mundo. Isang eroplanong patungong Bangkok ang bigla na lamang naglaho nang walang iniwang bakas. Matapos ang masusing investigasyon, natuklasan na ito pala ay isang sapuatan na kinasasangkutan ng dalawang bansa. Ang taong nasa likod ng balak na ito ay kalaunan naging isang sacrificial drone at ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan ay labis na nagkatawag ng pansin ng publiko. Ano nga ba talaga ang nangyari sa eroplanong yun? Ano ang nakakagimbal na sikreto na itinatago ng misteryosong taong ito? Noong 1988, nakuha ng South Korea ang karangalan na maging host ng 24th Summer Olympics. Tulad ng alam natin na ang pag-host ng Olympics ay hindi lamang patunay ng kakayahan ng isang bansa, kundi nagsisilbi ring tulay para sa pag-unlad ng politika, ekonomiya at kultura nito. Ang 24th Summer Olympics ay itinakda sa Seoul, South Korea mula September 17 hanggang October 2, 1988. Inaasahan ang pagdating ng mga atleta at bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't naghahanda ang bansa para sa isang masigla at makasaysayang selebrasyon. Ngunit kasabay ng mga paghahandang ito, tahimik na nagbabalat kayo ang isang nakakatakot na sabuatan. Noong October 29, 1987, ang Korean Air Flight 858 na pinatatakbo ng pinakamalaking airline sa South Korea ay lumipad mula Baghdad, patungong Seoul. Mayroon itong dalawang stopover, Abu Dhabi sa United Arab Emirates at Bangkok, Thailand. Matagumpay itong lumapag sa Abu Dhabi, kung saan 15 pasahero ang bumaba. Pagkatapos ng maikling hintuan, nagpatuloy ang biyahe ng eroplano papuntang Bangkok. Sa puntong iyon, nasa loob na nito ang 104 na pasahero at 11 crew members. Maliban sa nag-iisang dayuhan, ang lahat ng 140 na tao ay mga South Korean, karamihan ay mga overseas workers. Sa kasamaang palad, hindi nakarating kailanman sa kanilang paroroonan. Bandang 2:00 ng hapon, habang lumilipad sa ibabaw ng Andaman Sea, biglang naglaho ang eroplano. Bago ito tuluyang nawala, nakapasok pa ito sa Air Traffic Control Zone ng Myanmar. Nakausap pa ng piloto ang mga air traffic controller ng Myanmar. Iniulat na nasa 37,000 feet ang altitude ng eroplano at nasa normal na kondisyon. Inaasahan itong darating sa Bangkok sa oras. Ngunit ilang sandali matapos ang komunikasyong yun, bigla na lang nawala ang eroplano sa radar habang nasa himpapawid, tinatayang 137 miles sa timog ng Yangon. Ang Don Muang Airport ng Bangkok na naghihintay sa Flight 858 ay hindi ito natanggap at agad na nagulat sa mga otoridad ng South Korea. Sa simula, minamaliit ng South Korea ang bigat ng sitwasyon. Pinaghihinalaan nilang maaaring nagkaroon lamang ng teknikal na aberya ang eroplano at sapilitang nag-landing malapit sa Myanmar. Dahil sa loob ng airspace ng Myanmar, huling nakita ang eroplano, nagsagawa ng magkasamang search and rescue operation ang Thailand at Myanmar. Hindi naman ito ganap na malabong hinala sapagkat ang Flight 858 ay isang Boeing 707, isang lumang eroplanong may 16 na taon ng serbisyo at may kasaysayan ng teknikal na problema. 2 buwan bago ang pagkawala nito, nagkaroon ito ng seryosong insidente habang lumalapag sa Gimpo Airport sa Seoul. Hindi pumukas sa oras ang landing gear. Napilitang manatili sa ere ang eroplano hanggang maubos ang gasolina at napilitang maglanding gamit ang mismong katawan ng eroplano. Malaki ang naging pinsala ngunit naayos naman ito. Kung muling nagkaroon ng malfunction na nagdulot ng emergency landing o pagbagsak, napakahirap itong matagpuan. Ayon sa flight route, posibleng bumagsak ito sa masukal na kagubatan ng Myanmar, karagatan o maliliit na isla. Sobra ang lawak ng search area. Gumamit ang mga rescue teams ng helicopter upang hanapin sa mga kagubatan at baybayin, ngunit wala silang natagpuan. Ito ang nagtulak sa ilan ng maghihinala. Marahil hindi simpleng teknikal na problema ang nangyari. Kung nagkaroon nga ng aberya, dapat nakapagpadala ng distress signal ang crew sa Thailand o Myanmar. Ngunit bigla na lamang naputol ang komunikasyon nang walang anumang babala. Sa puntong ito,
inihayag ng South Korea sa media na hindi nila maaalis ang posibilidad ng hijacking. May batayan ang hinalang ito. Noong 1969, isang Korean airplane ang dinukot ng mga agents ng North Korea at pinilit na lumapag sa kanilang bansa. Makalipas ng ilang taon, ibinalik ng North Korea ang eroplano at ilang pasahero. Ngunit sa kaso ng Flight 858, purong hinala lamang ito dahil wala pang matibay na ebidensya. Nagpatuloy ang South Korea sa pagkikipagtulungan sa Myanmar at Thailand upang saliksikin ang mga karagatang posibleng pinaghulugan ng eroplano. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ng Interpol na dumaan pala ang Flight 858 sa Abu Dhabi, kung saan 15 pasahero ang bumaba. Posible kayang isa sa kanila ang may ginawang masama sa eroplano? Noon, sobrang tensyonado ang relasyon ng North sa South Korea, kaya't umusbong ang hinala. Baka may North Korean agent na nakihalo sa 15 pasaherong yun. Nagbigay ang pulisya ng Abu Dhabi ng isang napakahalagang lead. 2 kahina-hinalang pasahero ang bumaba mula sa Flight 858 sa Abu Dhabi. Nakilala sila bilang isang 69 years old na lalaking si Mayumi Hachiya at ang kanyang 27 years old na anak na babaeng si Shinichi Hachiya na parehong may dalang Japanese passports. 2 dahilan kung bakit sila agad pinagdududahan. Una, ang kanilang ruta ng biyahe. Ayon sa kanilang tickets, mula sila Baghdad papuntang Abu Dhabi. Pagkababa roon, agad silang sumakay ng eroplano papuntang Bahrain, isang ruta na halatang paliko-liko. At pagdating nila sa Bahrain Airport, bumili naman sila ng tickets papuntang Rome. Para sa isang normal na turista, sobre itong minadali at hindi makatwiran. Ikalawa, ang kanilang pagkakakilanlan. Nagduda ang mga pulis sa airport ng Bahrain, kaya kinuha nila ang pasaporte ng dalawa at nakipag-ugnayan sa Japanese Embassy upang beripikahin ang mga ito. Doon nakumpirmang peke ang kanilang pasaporte. Totoong may mga taong nagngangalang Mayumi at Shinichi Hachiya sa Japan, ngunit ang mga tunay na yon ay hindi kailanman lumabas ng kanilang bansa. Agad na nagpadala ng mga investigador ang South Korea sa Bahrain at natagpuan ng dalawa sa isang hotel. Ngunit dahil walang sapat na ebidensya at dahil nasa banyakang bansa nangyari ang insidente, walang nakuhang makabuluhang impormasyon ang mga otoridad. Pawang batayang detalye lamang. Bago umalis, sinabi ng pulisya ng South Korea na babalik sila kinabukasan. Subalit ramdam ng 2 Japanese nationals ang bigat ng hinala laban sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nag-check out sila sa hotel at agad na nag-taxi papuntang Bahrain Airport para tumakas. Ngunit naroon na pala ang mga kinatawan mula Japanese Embassy nag-aabang. Ipinaalam nila sa mga otoridad na peke ang ticket ni Shinichi at kailangan siyang siyasatin. Dito na sila tuluyang inaresto ng airport police. Sinuri ang kanilang mga bitbit na gamit, ngunit walang nakitang kahina-hinala. Sa gitna ng interogasyon, sabay nilang hiningi ang kanilang mga sigarilyo. Isang simpleng kilos na walang nagdalawang isip. Ngunit nang isubo nila ang sigarilyo sa kanilang pipig, biglang may nangyaring nakakukulat. Pagkakagat ni Mayumi sa filter ng sigarilyo, agad siyang nagsimulang mangisay at bumagsak. Si Shinichi na may bahagyang nahuli ang reaksyon. Agad namang napansin ng pulisya na may kakaiba at mabilis na inalis ang sigarilyo mula sa kanyang bibig. Ngunit huli na rin bumagsak din si Shinichi. Dito natuklasan na laso ng kanilang nilunok at batay sa bilis ng epekto, hindi ito ordinaryong lason. Ito ay isang napakalakas at mabilis na tumalab na uri. Agad silang isinugod sa ospital. Si Mayumi ay idineklarang wala ng buhay. Ngunit si Shinichi, dahil mas huli siyang kumagat sa filter at mabilis na nakialam ang mga pulis ay nakaligtas. Sa panahong yun, hinala pa lamang ng mga otoridad ng South Korea na may kinalaman ang 2 Japanese sa pagkawala ng Flight 858. Ngunit lalo lamang tumibay ang suspetsa dahil sa kanilang ginawang tangkang pagpapatiwakal. Pagkagising ni Shinichi, ilang ulit niyang tinangkang kagatin ang kanyang dila o pigilan ang sariling hininga upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit bigo siya sa lahat ng pagkakataon. Dahil dito, nagkaisa ang pulisya ng Bahrain at South Korea. Kailangang manatiling buhay si Shinichi
dahil malaki ang posibilidad na siya ang susi upang mabunyag ang isang napakalaking sapwatan. Dahil dito, inilagay si Shinichi sa ilalim ng 24 oras na pagbabantay at mahigpit na proteksyon habang siya ay nasa kritikal pa ring kondisyon. Magalipas ang ilang araw nang bumuti na ang kanyang kalagayan, muling isinailalim si Shinichi sa masusing pagtatanong. Sa unay nanatili siyang tahimik, ngunit sa huli, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa fluent Mandarin, sinabi niya na ang totoo isa siyang Tsino. Ipinanganak noong January 27, 1964. Ang tunay niyang pangalan ay Kim Hyun-hee. Ipinanganak sa Wuchang City, Heilongjiang Province, China. Ulila na umano siya at walang kapatid. Bata pa lamang umano siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang at pinalaki siya ng kanyang lola. Nang maglaon, napadpad umano siya sa Macau. Doon nakilala niya ang isang matandang Hapon na si Mayumi. Tinuring umano siya nitong mabuti at inampon. Kalaunan, sumama siya rito patungong Japan at binangko ang kanyang pangalan bilang Shinichi. Dahil wala umano siyang residency paper sa Japan, natakot siyang maglakbay kung saan-saan. Kada taon, kasama niya lamang umanong bumiyahe ang kanyang ama na umampon sa kanya at ganoon din ngayon. Iginiit niyang wala silang kinalaman sa pagkawala ng Flight 858. Habang ikinukwento niya ang mga hirap sa kanyang buhay, napahagulhol siya. Ngunit hindi nagpadala ang mga investigador sa kanyang ganda o sa emosyonal na pagtatanghal. Maraming kahina-hinalang bahagi ang kanyang salaysay. Upang tiyakin ang katotohanan, humingi ng tulong ang mga otoridad ng Bahrain sa isang babaeng Ingles na si Camila na bihasa sa Mandarin at Cantonese. Sa kanyang tulong, lumitaw ang maraming pagkakasalungatan sa kwento ni Shinichi. Una sa panahong yun, wala pang lungsod na tinatawag na Wuchang sa China. Isang konti lamang ang may ganoong pangalan. Nang tanungin siya tungkol sa lokal na produkto at kalagayan ng sinasabi niyang bayan, wala siyang naibigay na sagot. Ikalawa, bagamat fluent siyang magsalita ng Cantonese, iginiit niyang nakalimutan na niya ang dialekto mula sa hilagang rehiyon na sinasabi niyang kanyang pinagmulan. Dahil wala nang nakuhang dagdag na impormasyon, sa kabila ng masinsinang interogasyon, napagpasyahan ng Bahrain na ipasa siya sa South Korea. Noong December 15, 1987, dinala si Shinichi patungong Gimpo Airport sa South Korea gamit ang isang pripadong eroplano upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Paglapag pa lamang, mahigpit na siyang sinupil ng mga security officers. Hawak ang kanyang mga braso upang hindi makapagtangkang magpatiwakal at nakatakip pa ang kanyang bibig. Ilang sandali pa lumaganap sa buong South Korea ang balitang ang misteryoso at maganda o manong Japanese woman ay pinaghihinalaan na ngayong espiya ng North Korea. Ang mga taong nakakita sa kanyang mga larawan ay nagtataka, paano nagawang maging espiya ng isang napakagandang babae? Si Shinichi ay agad na dinala sa isang underground interrogation facility sa Namson, sa labas ng Seoul. Nanindigan siya sa kanyang orihinal na kwento na siya raw si Hyun-hee, ipinanganak sa Wuchang, China at wala siyang alam ng wikang Koreano. Giit pa niya ito mismo ang nagpapatunay na imposibleng siya'y espiya ng North Korea. Kapag kinakausap siya sa Korean, tila totoo ang kanyang reaksyon na hindi niya ito naiintindihan. Ngunit hinala ng South Korean authorities na siya'y tumaan sa matinding psychological training. Ang mabilis niyang tangkang pagpapakamatay nang mabunyag ang kanyang pagkatao ay malinaw na palatandaan ng matatag na mentalidad. Kaya't pinaniniwalaan nilang peke lamang ang kanyang pagpapanggap. Upang subukan ito, gumamit ang mga investigador ng mga banayad ngunit tusong taktika. Nang ipatong ni Shinichi ang kanyang mga kamay sa mesa, nagbiro ang isang opisyal sa Korean. Tingnan mo ang mahahaba at pinong mga daliri, tsak kamay ng isang bihasang espiya. Pagkatapos nito, biglang iniurong ni Shinichi ang kanyang mga kamay na agad na napansin ng mga investigador. Sumunod, nagbiro sila sa wikang Korean sa kanyang harapan. Wala siyang ipinakitang reaksyon, ngunit nang magpaalam siyang gagamit ng palikuran, binuksan niya ang gripo at doon sa lihim na tumatawa. Tinatakpan ng ingay ng tubig ang kanyang halakhak. Sa huli, tinanong siya ng tila kaswal, anong brand ng TV ang gamit niyo sa bahay?
at agad siyang sumakot ng Kim Il-sung. Isang pagkakamali. Ang ibig niyang banggitin ay Kim Darcy, isang brand ng TV na eksklusibong gawa sa North Korea noong panahong yun. Bagamat unti-unti nang nadadagdagan ng ebidensya, matigas pa rin ang kanyang pagtanggi. Nahaharap ngayon ang mga otoridad sa isang dilema. Ang paggamit ng dahas ay tiyak na maghahatid ng international na batikos at bilang isang bihasang espiya, malamang hindi rin siya bibigay. Sa halip, pinili ng South Korea ang isang kakaibang taktika. Hindi sila gumamit ng puwersa. Bagkus ay binigyan nila si Shinichi ng kalayaan. Pinayagan siyang manood ng TV, magbasa ng dyaryo at maglipot sa iba't ibang lugar sa Seoul na laging may kasama ng mga security personnel. Habang naglalakad sa abalang kalye ng lungsod, namangha siya sa makukulay na damit ng mga tao, masisiglang tindahan, mahahabang pila ng mga sasakyan, matatayog na gusali at buhay na nightlife. Lubos nitong tinalo ang lahat ng ideyang itinuro sa kanya sa loob ng 15 taon. Sa North Korea, pinaniwala siya na ang South Korea ay isang bansang sakop ng mga dayuhang kapitalista kung saan nakukutom at naghihirap ang mga tao at ang mga lansangan ay puno ng pulupi. Ngunit ang katotohanang nakita niya mismo ay nagpapago sa lahat. Sa unang pagkakataon na silayan niya ang tunay na mukha ng South Korea. Pagkalipas ng 8 araw na aktwal na karanasan sa lapas, magsimulang mapasag ang kanyang matinding paniniwala. Sa gabi ng December 23, 1987, sa wakas ay inamin ni Shinichi ang lahat ng kanyang kasalanan at isinuwalat ang buong katotohanan sa mga investigador ng South Korea. Nang gabing yun, ibinunyag niyang ang kanyang tunay na pangalan ay Kim Hyun-hee at ang kanyang alias ay Kim Ok-ha. Ang kanyang kasabwat na si Mayumi ay talagang si Kim Seung-il na may alias na Kim Sun-il. Isiniwalat niya na sila ang may kagagawan sa pagkawala ng Korean Air Flight 858. Nagtanim sila ng time bomb sa eroplano na sumabog at tuluyang nagwasak nito. Ang motibo ng North Korea ay nakakatindig balahibo. Takutin ang mga bansang kasali sa Seoul Olympics upang hindi matuloy ang nasabing palaro. Naniniwala sila na kung mangyari ito, mas makakaroon sila ng pagkakataon na isulong ang kanilang matagal ng layunin, ang pagkakaisa ng Korean Peninsula. Sa puntong iyon, ganap nang naihayag ang katotohanan sa pagkawala ng Flight 858. Ang eroplano ay winasak ng bomba at bumagsak sa dagat. Nang lumaon, nakarecover ang mga search team mula sa South Korea, Thailand at Myanmar ng maraming bahagi ng nasirang eroplano. January 15, 1988, alas 9 ng umaga, nagsagawa ang South Korea ng isang pampublikong press conference upang ilahad ang resulta ng investigasyon. Kumpirmado nila na winasak ng time bomb ang Korean Air Flight 858 sa ibabaw ng Andaman Sea na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng pasahero. Dinala rin si Shinichi na ngayon nalantad bilang Kim Hyun-hee sa press conference. Idiniklara ng pulisya na isa siya sa mga pangunahing may sala at isang agent ng North Korea. Tinagpan niya ang kanyang mukha sa hiya at inamin ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos ng kanyang pahayag, yumuko siya ng malalim at humingi ng tawad sa mga mamamahayag at sa mga pamilya ng mga biktima. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa lahat ng naroroon, lalo na sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang resulta ng investigasyon inilabas ng South Korea ay naghatid ng pagkabigla sa buong mundo at inilagay ang North Korea sa sentro ng matinding batikos mula sa iba't ibang bansa. Ngunit mariing itinanggi ng North Korea ang anumang pagkakasangkot. Itinuring nilang gawa-gawa lamang ang bintang at sinabing imbento rin ang kwento tungkol sa isang babaeng espiya. Bukod pa rito, ibinalik nila ang paratang na ang South Korea raw mismo ang gumawa ng insidente upang sila mapagbintangan at makakuha ng pampulitikong benepisyo. At sa totoo lang, hindi rin lubos na walang basihan ang argumento ng North Korea. May ilang kilos ng South Korea na tila kahina-hinala. Halimbawa, ang paraan ng paghahanap nila sa wreckage at black box ng eroplano ay nakakapagtaka. Alam ng lahat na kahit bumagsak ang eroplano sa karagatan,
Ang black box ay naglalabas ng signal hanggang 30 araw. Isang mahalagang pagkakataon para mahanap ito. Ngunit ang search operation ay tumagal lamang ng mahigit 2 linggo bago nila ipinahayag na ititigil na nila ang operasyon. Ang dahilan, mahirap daw ang recovery dahil basag na ang eroplano, masyadong malawak ang lugar ng debris at nasa ilalim daw ng 9,800 feet ang pinagbagsakan. Ngunit kalaunan napatunayang marami sa mga debris ay nasa lalim na halos 160 feet lamang. Bukod pa rito, ayon sa ilang ulat, may kagamitan ng South Korea na partikular para sa paghahanap ng black box. Ngunit hindi nila ito ginamit. Wala rin silang masyadong interes sa mga piraso ng eroplano na natagpuan ng ibang bansa na para bang wala silang intensyon na lubusang tuklasin ang totoong nangyari. Dagdag pa sa ganitong tila malamig na kilos, isang kakaibang pagkakataon ang nagdagdag pa sa duda. December 16, 1987, isang araw matapos ibalik si Hyun-hee sa South Korea, isinagawa ang ika-13 na presidential election. Sobrang lapit ng timing na maraming tao ang napaisip. May kinalaman ba ang trahedyang ito sa eleksyon? Kung totoong North Korea ang may sala, tiyak na lalakas ang anti-North Korea sentiment sa mga mamamayan at sa ganitong klima, natural na susuporta ang mga botante sa isang kandidatong mahigpit laban sa North Korea. Si Roh Tae-woo, isang dating military general, at gaya ng inaasahan na nalo nga si Roh Tae-woo bilang ika-13 presidente ng South Korea. Isang pambihirang coincidence. Ito ang nagtulak sa ilan na magtanong, baka ba maling na pagbintangan ng North Korea? Gayunpaman, kakaunti lamang ang naniwala rito. Karamihan ay kumbinsido na si Hyun-hee ay tunay na espiya ng North Korea at na ang pambobomba sa Flight 858 ay utos mula sa North. Sa kabila ng kanyang pag-amin, ipinagliban muna ang paglilitis kay Hyun-hee habang naghahanda ang South Korea para sa Summer Olympics. Ang 1988 Seoul Olympics ay naharap sa ilang boycotts mula sa ibang bansa. Ngunit sa huli, matagumpay na naisagawa at natapos ito. March 9, 1989, nagsimula ang paglilitis kay Kim Hyun-hee. March 27, idineklara siyang guilty sa pagpapasabog ng Flight 858 na huli siyang lumabag sa Security Act ng South Korea, sa batas ng pang-aviation at sa mga regulasyong pangkaligtasan ng publiko. Hinatulan siya ng parusang bitay, ngunit hindi agad itinakda ang petsa. April 12, 1990, matapos maging presidente ni Roh Tae-woo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patawarin si Hyun-hee. Opisyal na dahilan, hindi siya ang tunay na utak ng pambobomba kundi isang inosenteng biktima ng manipulasyon. Subalit ang tunay na dahilan, siya lamang ang natitirang buhay na saksi na makakakontra sa mga paratang na ang buong insidente ay gawa-gawa ng South Korea. Mas kapaki-pakinabang na buhay siya kaysa patay at dagdag pahirap din ito sa North Korea. Sa kabila ng kapatawaran, wala nang ibang matatakbuhan si Hyun-hee. Hindi siya makakalabas ng South Korea dahil tiyak na itatakwil siya ng North Korea. Kaya't doon na siya nanirahan. Laging may bantay para sa kanyang kaligtasan. Sa panlabas, si Hyun-hee ay mukhang inosente at maganda, malayo sa imahe ng isang malamig na mamamatay. Ang kanyang pagluha at paghingi ng tawad sa press conference ay nakapukaw pa ng simpatsya sa ilan. Marami sa mga South Korean ang piniling patawarin siya. Nagkaroon pa nga siya ng mga tagahanga. Dahil dito, lumitaw ang kuryosidad. Paano nga ba siya naging espiya? January 27, 1962, ipinanganak si Hyun-hee sa Pyongyang, North Korea. Ang kanyang ama ay isang diplomat at ang ina niya ay isang guro. Nabuhay sila sa may kaginhawaang pamumuhay. Nang siya ay 1 taong gulang, naitalaga ang kanyang ama sa Cuba, kaya doon siya nanirahan ng 5 taon ng kanyang kabataan. Pagkatapos ng assignment, bumalik sila sa Pyongyang. Kahit noong elementarya pa lang, kapansin-pansin na ang kanyang kagandahan. Napansin siya ng isang producer at naitampok sa 2 pelikula bilang child star. Naging flower girl din siya na nag-abot ng bulaklak sa isang delegasyon mula South Korea. Matapos makapagtapos ng high school, pumasok siya sa Kim Il-sung University sa kursong biology. Ngunit hindi naging maganda ang kanyang karanasan doon. Sa payo ng kanyang ama,
Lumipat siya sa Pyongyang University of Foreign Studies, isang desisyon na tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Sa kanyang ikalawang taon sa Pyongyang University, sa edad na 18, siya ay nirecruit ng gobyerno ng North Korea para sa spy training. Dahil sa kanyang pambihirang hitsura, binigyan siya ng alias na Kim Okwa at sinimulan ang kanyang lihim na pagsasanay sa isang gusali sa labas ng Pyongyang. Mahigpit ang pagbabantay sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinagbawal siyang lumabas sa araw at tuwing gabi ay maaari lamang siyang maglakad sa loob ng compound, nakasuot ng sunglasses at mask upang walang makakilala sa kanya. Bukod sa pagsasanay militar, mahalagang bahagi rin ng kanyang paghahanda ang pag-aaral ng mga wika. Kailangan niyang matutunan ang dialektong South Korean, pati na rin ang Japanese, English at Chinese. Ang kanyang Japanese instructor ay isang babaeng nagngangalang Lee Hyun-hae na di umano'y tubong Tokyo. Ngunit sa malupit na katotohanan, si Lee Hyun-hae ay walang iba kundi si Yaeko Taguchi, isang Haponesa na dinukot ng mga agents ng North Korea. Ang kwento ni Taguchi ay lubhang nakakalungkot. Matapos niyang makapagtapos ng high school, nag-asawa siya at nagkaroon ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Masaya ang kanyang buhay hanggang sa isang araw, habang naglalaro sila ng kanyang mga anak sa tabing dagat, bigla siyang dinukot ng mga operatiba mula sa North Korea. Dinala siya sa North Korea at doon ay napilitang magturo ng wikang Hapones kay Kim Hyun-hee. Bagamat labag sa kanyang loob, sumunod siya nang may pag-asang darating ang araw na makakabalik siya sa Japan at muling makakasama ang kanyang mga anak. Makalipas ang 4 na taon ng masusing pagpili at matinding pagsasanay, naging mahusay na agent si Hyun-hee. Malinaw niyang naisasalita ang Hapones, Koreano, Ingles at Cantonese, at mahusay din siya sa mga kasanayang militar tulad ng martial arts, paggamit ng baril at paggawa ng eksplosibo. Noon, ipinagmamalaki ni Hyun-hee ang kanyang pagiging espiya. Hindi niya alam ang trahedyang naghihintay sa kanya. July 1984, opisyal nang sinimulan ni Kim Hyun-hee ang kanyang mga misyon. Ang kanyang partner ay isang veteranong agent na may alias na Kim Sun-il. Sa kabila ng kanyang edad, isa siya sa pinakamakagaling na operatiba ng kasaysayan ng intelligence agency ng North Korea. Ang unang misyon ni Hyun-hee ay itinuturing lamang na pagsubok upang makakuha siya ng karanasan sa tunay na operasyon, kaya't hindi ito kaano mapanganib. Ang layunin ay makapasok sa iba't ibang bansa sa Europa at Asia upang mangalap ng impormasyon. Nagpanggap silang mag-amang Hapon na naglalakbay gamit ang peking pasaporte. Ginamit ni Hyun-hee ang alias na si Michi Hachiya, samantalang si Kim Sun-il naman ay gumamit ng pangalang Mayumi Hachiya. Matapos ang kanilang misyon sa Europa, inutusan silang maghiwalay. Mag-isang ipinadala si Hyun-hee sa China, isang pagsubok upang makita kung kaya niyang tumayo sa sariling paa. Tagumpay niya itong natapos, at upang higit pang malinang ang kanyang Cantonese, nanirahan siya ng 6 na buwan sa Macau. Noong 1987 ay pinagkatiwala kay Hyun-hee ang kanyang unang malaking misyon na siya ring huli, ang pampubomba sa Korean Air Flight 858. Matapos siyang palayain, maraming taon siyang nanirahan sa South Korea. Sa simula, mahirap ang kanyang kalagayan. May mga taong tumitingin sa kanya bilang isang mamamatay tao at minsan ay minumura pa siya sa publiko. Ngunit sa kabutihang palad, walang sino mang nagtangkang saktan siya. Tiniis lahat yon ni Hyun-hee ng tahimik. Habang palihim na namumuhay sa South Korea, sumulat siya ng ilang aklat ng kanyang mga alaala, kabilang ang The Complete Confession of Hyun-hee, Now I Want to Be a Woman and the Tears of My Soul. Inilahad niya rito ang kanyang kabataan at ang mga pangyayaring humantong sa pampubomba. Ang mga aklat na ito ay naging best-seller sa Japan at South Korea. Kalaunan, ginawan rin ito ng pelikula na pinamagatang Hyun-hee Spy Crisis na nagdulot ng malaking atensyon mula sa publiko. Noong December 1997, lihim na nagpakasal si Hyun-hee sa South Korea. Ang kanyang napangasawa ay isa sa mga security officer na nakatalaga upang bantayan siya. Nagkaroon sila ng 2 anak at nagsimula ng tahimik na buhay bilang isang may bahay. Matagal siyang nanatili sa pribadong pamumuhay hanggang 2009 nang muling lumantad siya sa publiko. Noong April ng taong yun,
Sa kahilingan ng mga opisyal ng Japan, lihim siyang nakipagtagpo sa mga kinatawan ng Japan sa Seoul. Kasama roon ang pamilya ni Yaiko Taguchi, lalo na ang anak na lalaki nito, na sabik na malaman ang lahat tungkol sa kanyang ina na dinukot ng North Korea noong siya'y bata pa lamang. Inamin ni Hyunhee na buhay pa si Yaiko Taguchi. Noong July 20, 2010, inimbitahan si Hyunhee ng Japan. Sa unang pagkakataon na makalipas ang maraming taon, lumabas siya sa South Korea at nagtungo sa Japan. Sa 4 na araw na pananatili roon, nakilala niya ang mga magulang at anak ni Yaiko Taguchi. Noong January 15, 2013, lumabas si Hyunhee sa programa sa MBC sa South Korea. Ang pangunahing layunin ng palabas ay pabulaanan ang mga alegasyon na hindi siya ang may sala sa pambobomba sa Flight 858. Sa programa, sinabi ni Hyunhee na ang ginawa niya ay karapat-dapat sa parusang bitay. Naniniwala siyang ang dahilan kung bakit buhay pa siya ay dahil siya lamang ang saksi sa teroristang ginawa ng North Korea. Ang maging saksi sa katotohanan ay tila naging ang kanyang kapalaran. Sa panahong ito, karamihan sa mga South Korean ay pinatawad na siya matapos maunawaan ang malungkot na kalagayan ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman naranasan ng kalayaan upang mamili ng sarili niyang landas. Bagamat naging asawa at ina siya na namuhay ng tahimik, nananatili pa rin siyang hinahabol ng mga anino ng kanyang nakaraan. Patuloy siyang binabantayan ng pamahalaang South Korea habang dinadala ang bigat ng paghatol ng lipunan at ang sugat ng kanyang trauma. Kung susuriin ang kanyang buhay, mahirap itong husgahan bilang tama o mali lamang. Isa siyang biktima ng isang regime na nababalot ng propaganda at kontrol at isang taong ninakawan ng kanyang kabataan, pag-ibig at kalayaan. Ginawa siyang sandata, isang piyesa sa malupit na laro ng politika ng bansa. Sa huli, ang kwento ni Kim Hyunhee ay isang mapait na refleksyon ng digmaan at pagkakawatak-watak. Isang kwento ng mga taong inanod ng alon ng puot at karahasan na huwag nang maulit ang ganitong trahedya. Shoutout po kina Lenby 25 from Dubai, kay Eunice Estrada from Tanza, at kay Jennifer Del Pozo from Jeddah. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!